Hello, what's up? This is Cotman back again for another detalyadong review. This time, ang pag-uusapan natin is the Realme Neo 7. Okay, so this one, sabi ko na yung price, naglalaro siya sa 20,000 to 23,000, depende sa store. Let me show you one. Like this one, Realme Neo 7. This one's 20,898 from Mobosen, if I'm not mistaken. Yeah, Mobosen ito. So iwan ko yung mga link nito sa video description just in case na naging curious kayo na gustuhan nyo to or gusto nyo na ma-experience to. I don't know, kung trip nyo lang naman, iwan ko yung link nito sa video description or ipipin ko sa comment section. Okay, so detalyadong review na tayo. Let's start. So unang-una, sulit ba ito si Realme Neo 7? Yun yung tanong eh. Kung bibili nyo ba ito, sulit ba ito? Ito muna yung specs, okay? So this is currently running on Android 15 na. Okay, that's Realme UI 6. There, Realme UI 6.0. You know, so also the chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus with plus 512GB na storage, that's UFS 4.0 and 12GB na RAM. Okay, GPU nito is Immortalis G720 MC12, that's 12 cores na GPU. So pang malakasan nito as expected, pero syempre i-test natin yan. Now, for the rest of the specs, pwede nyo pong i-pause na lang yung video kung gusto nyo pang basahin, but mag-move on naman ako sa detalyadong review. Alright. Mabilis na tayo ng konti sa kanyang design and build. Okay, so currently, I believe parang plastic lang ito ang pakiramdam. Maybe that's why 21,000 lang siya. 20,000 to 23,000 ang kanyang price range. Plastic, pero solid naman yung design. Actually, medyo eye-catching yung kanyang blue. I'm not sure kung meron pa ibang kulay ito. I believe meron pa nga yata. This is available sa black and white. Okay? Ito yung mga available niyang kulay. Black, silver pala, hindi siya white. Silver, black, and blue. Alright, yun po. And dito sa taas, nakikita natin, meron tayo ditong speaker. Isa lang yung butas instead na grill siya. For some reason, isa lang yung butas. And then, yung infrared, yes, meron po siya infrared. And then, we have the noise cancellation microphone. Sa kanan, nandito po yung power button and volume rocker. Yes. And sa kaliwa naman, wala po nakalagay rito. And sa baba, nandito po yung kanyang SIM tray, the main microphone, the USB Type-C 2.0 lang sadly, and then the speaker grill. Sa kanyang SIM card, dual SIM lang po ito. Non-expandable of course. Yeah, sadly, pero I would recommend kapag ka nagustuhan nyo ito, bilhin nyo na yung 256GB, at least yung pinakamababa, and 512GB good. May 1TB din na option. So dual SIM lang po siya, wala siyang micro SD card slot. And another feature is under display fingerprint na rito. So basically, almost lahat flagship na except sa material na ginamit. So solid. Sobrang bilis na fingerprint. Meron tayong chipset na pang malakasan and pang malupitan na displays. Speaking of display, this is 6.78-inch LTPO AMOLED. So, maganda ito, super bright, vivid yung kulay, and matipid sa battery. Now, supported dito ang 120Hz screen refresh rate and widevine level 1 na rin yan. Makikita nyo dyan sa screen. So, ito naman yung kanyang display settings. We have the auto brightness and extra brightness. Yung typical niya is up to 1,600 nits. Actually, yun na lang kailangan mo, maliwanag na yun. So, sobra-sobra na po yun sa tanghalin tapat. Now, if you want to go brighter pa, supported din po niya up to 6,000 nits. 6,000 nits. Okay, sobrang bright na po niyan. Kaso medyo, just reminder, kung gagamitin nyo po yun, malakas po yun sa battery at mabilis yun magpapainit ng display. And that could cause na mabilisan din siya magkaroon ng screen burn. So I wouldn't recommend na i-on nyo. But kung kailangan nyo lang naman, saglit lang naman, you have the extra brightness na settings dito. You can go switch that up. And then, yung auto brightness nyo, kung gagamitin nyo extra brightness, make sure na naka-on ang auto brightness para ma-reach nyo yung 6,000 nits na peak niya. Okay? But for normal use, actually okay na yung hindi nyo na gamitin itong extra brightness na to. Okay? Meron din siyang screen color mode which you can timpla-timpla. Vivid, syempre ako, ang trip ko lagi vivid kasi gusto ko talaga makulay. Sayang yung AMOLED. Sayang yung AMOLED, di ba? Natural color, Pro mode, you can go Pro mode, and then of course, pwedeng cinematic and brilliant. So solid naman. Ang daming pagpipilian dito ng mga color, but again, for me, gusto ko lang talaga vivid, and you can go
sa warm, default, and cold naman para sa mga color temperature. Okay? Color visual enhancement, meron pa siyang ganito. This will require a bit of knowledge na talaga sa ng kulay ng display. So, meron din siyang adaptive tone, eye comfort, and sleep. Yan po sa mga display. And of course, display size, pwede nyo po siyang i-adjust yung kanyang display size from small. I believe ito ang in-adjust yata rito is yung PPI kung hindi resolution. Standard and large. Ito rin pang matatandaan siguro. Of course, we just stuck sa standard na mode. Ang daming ang daming settings sa display pa lang ito. Image sharpener, video color boost, and ito pala yung screen resolution. So, PPI ngayon or DPI yung kanina yung display size. Ito naman yung screen resolution. So, currently, ang gamit lang natin is 1080p. Okay? And yes, hindi ko siya ginamit sa kanyang 2.5K resolution kasi para sa akin lang naman is sapat na ang 1080p. Bright na yan. Sa ganito kaliit na display, para sa akin lang naman, again, kung iba yung trip nyo, gusto nyo talaga 2.5K sa ganito lang naman kaliit na display, that's on you. Pero sa akin kasi, okay na yung 1080p lang. Sobrang lino yon and sa ganito kaganda na screen, solid na po yun. So yan, sa display pa lang po tayo, ang dami na So, maintindihan nyo ako mamaya bakit tinatawag ko tong flagship killer kahit na hindi ito official release sa Pilipinas. So, meron na kayong clue sa tingin ko sa kanya. But of course, hindi ito perfect. May mga nakita rin ako mga negative, so abangan nyo yun. Stay pa rin tayo sa display. Meron po siyang Crystal Armor Glass Protection. Okay, not Gorilla Glass, but I believe that's still a protection. Kaysa walang protection, meron Crystal Armor Glass Protection. Sa touch sampling rate, supported po niya hanggang 125 Hz. Yun yung pinaka-base niya, I believe. Pero pagka ginamit niya ito yung gaming mode, kaya niya umakyat hanggang 1,000 touch sampling rate. That means mataas pa rin talaga. Ibig sabihin, may ganun siyang sensitivity sa kanyang touch. Okay? Now, may negative ako napansin sa kanyang display. Okay? So, usually, pag ganito mga flagship level na mga performer na smartphone, 10 multi-touch. Okay? But this one, for some reason, tinest ko siya sa AnTuTu touch sampling rate tester. 7 touch lang po ang nadidetect niya. Now, baka kakobag yun sa AnTuTu. So, I tried another touch sampling rate tester na app and it turns out, hindi siya 10 multi-touch. So, supported lang siya, as you can see dyan sa video, is 7 to 9 multi-touch. Yung 9 na yun, 8 and 9 is pachamba-chamba pang nadidetect. Basically, 7 po talaga yung stable niya nadidetect. So, hanggang 7 daliri lang po ang nadidetect ng display na ito. 7 daliri lang at one time. So, yun. Again, medyo, hindi naman siya ganun ka turn off talaga. Basically, 7 daliri is marami na yun, actually. But if you want the 10 multi-touch display, hindi po niya supported. 7, at best 8 to 9, pero hindi po ganun ka sensitive papuntang 8 to 9. 7 lang talaga ang pinaka-base. Alright? Now, like I said, hindi to perfect. So, real talk tayo dito. So, continue tayo. Now, diretso na tayo sa performance. Of course, I'm sure gustong-gusto nyo makita ang performance level ito. This, again, has MediaTek Dimensity 9300 Plus with 12GB RAM and 512GB na UFS 4.0. That's a flagship level na storage. Okay. Siyempre, tinest natin siya sa AnTuTu score. Unang test actually na nakuha ko or nakita ko is nasa 2 million. Okay. And then, after a few days na ginamit ko siya, bumaba siya actually sa 1.7 million. Or 1.8 na. Sa 1.8. So, hindi siya consistent. Ganun ka-consistent sa 2 million na score. But still, kaya niya po kung gugustuhin niya. Okay? Now, not really a big deal kasi sa akin, hindi ko naman talaga ginagamit ang AnTuTu. Yung test 9 is para sa mga mahilig lang maniwala sa AnTuTu. Mas gusto ko pa rin yung actual na test sa gaming. So, tinest natin siya sa Farlight. Okay? Sinet natin siya sa extreme graphics and very high FPS. Unang test po yan sa Farlight. Nakakuha tayo ng 50 to 60 FPS. Stable naman siya and 40 degrees Celsius. So, ang gandang pinakita niya na thermal control. Yung kanyang cooling system medyo solid yata rito kung hindi ako nagkakamali. I'm not sure kung anong ginamit na cooling system dito, but if ever man, I believe effective. Okay? That's extreme graphics po ang ginamit natin ng very high FPS. And then, sinet ko rin siya yung HD graphics lang para makuha ko yung extreme FPS sa Farlight. Nakakuha pa rin ako ng 60 FPS, hindi umakit na 90. So, sadly, 60 FPS pa rin naman. That's still smooth. It's just that I expected na kaya 90 to 120 FPS. Again, supported nito hanggang 120 Hz screen refresh rate. So, dapat maximum nito is 120 FPS. But 60 FPS lang sa Farlight. But it's okay. Still smooth. Sa Mobile Legends naman, nag-run tayo ng Ultra and Ultra. Yes, Ultra Graphics, Ultra FPS. At in fairness, naka-experience tayo dito ng real 120 FPS na performance. You know? And then, 41 degrees Celsius lang po siya. Sa 2 games na nilaro ko siya, nag-stay lang siya around 40 to 41 degrees Celsius. So, maning-mani
dito ang Mobile Legends. So kung Mobile Legends lang din naman gagamitin nyo, ito na yun. Solid to. Mobile Legends lang eh. Ang gaan lang nun. Now, lipat naman tayo sa mas mabigat. Genshin Impact. Set natin siya sa default. Actually, default niya, impressively, ang default niya is high na agad. High graphics. So, sinet ko na lang siya sa 60 FPS. And in fairness, 60 FPS stable po siya. Okay, and 41 degrees Celsius yung nakuha natin temperature sa few na pag-alagala natin at naghanap tayo na makakalaban. Okay, konting adventure. Solid. 60 FPS stable siya at 41 degrees Celsius. So, that's a good sign. So, sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa low graphics and ultra FPS. And in fairness, nakuha natin 90 FPS. Battle Royale po ito. So, malaki yung maps. And nakakuha rin tayo ng temperature na 41 degrees Celsius. So, not bad. Kayang-kaya niya ang Call of Duty Mobile sa ultra FPS. Pero low graphics, syempre yun. 90 FPS is very smooth na actually. Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Set natin siya sa Ultra HDR. Pagka Ultra HDR, nakukuha na natin is Ultra FPS. Gusto ko siyang matest sa Extreme. So, sinet ko na lang siya sa HDR lang, and then extreme FPS na. Kaso, I was expecting 90 to 120 FPS, no? Sadly, nakuha ko lang is 60 FPS. Pero, ang baba naman ng temperature, 38 degrees Celsius. Wow, ang lamig nun para sa isang gaming. But, yeah, 60 FPS. Sayang, no? Baka kulang lang sa optimization. Maybe sa next update, makakuha tayo ng 90. Sa extreme FPS na eh. So, dapat 90 to 120 FPS. But, again, still smooth pa rin naman ng 60 FPS. Now, lipat tayo sa Car X Street. Eto, alam ko mabigat ito. So, sinet natin siya sa max graphics na agad. Max na. Wala nang paligoy-ligoy. Unlimited FPS din. And yun nga, nag-racing tayo. Ang nakuha lang natin is 40 FPS. Actually, okay na yan. That's smoother than my Nintendo Switch na 30 FPS lang sa mga racing game. But this one, 40 FPS. Okay din. Kaso nga lang, well, nakikita ko siya ng 40 FPS. Parang hindi ganun ka-smooth yung feel. I don't know why. Hindi ko ma-pick up. Pero nakita nyo naman sa screen, yung nagre-racing tayo. Parang hindi ganun ka silky smooth or ganun ka fluid smooth ba? Fluid smooth yung kanyang movement ng car. I don't know. And then nakakuha tayo ng 43 degrees Celsius. So, medyo tumaas na yung kanyang temperature. Medyo mataas na yung graphics. And demanding naman talaga itong Car X Street. So, yun lang. Anyway, gusto ko mapansin nyo lang yung part na yun. And then finally, kinuha natin sa Call of Duty Warzone. Siyempre, sinet natin siya sa high graphics and siyempre, unlimited na FPS. Nakakuha lang tayo ng 60 FPS. Actually, mataas na yan eh. Kasi itong mga past na mga review ko, 25, 30 FPS. Yun eh. 40 FPS actually pinaka-good. But this one, surprisingly, ang tagal ko nakakita na umabot sa 60 FPS sa Call of Duty Warzone. Impressive, no? Ito pa, 42 degrees Celsius lang yung temperature. Impressive ulit, no? Yun lang. Nung kalagitnaan ng paglalaro, 2 times nangyari, nagkakaroon ng graphic glitch. Yan, kita nyo yung glitch na yan. Yes, wala tuloy ako makita. Hindi ko alam kung sino bumabaril sa akin. Deadball. So yeah, may graphic glitch siya. So I don't know, maybe this is Call of Duty Warzone issue kasi alam naman natin and kilalang kilala ang Call of Duty Warzone na hindi optimized at maraming bug. So maybe that's the reason. Pero may makaka-encounter kayo dito ng glitch kasi ako 2 times ko siyang na-experience dito and kaya tinamad na rin ako maglaro tuloy ng Warzone dito. But anyway, if curious pa rin kayo, may test din siya actually for 3D Mark. Here, ito yung result niya. Ang taas actually, best loop niya is 5,300. That's, solid. Yun nga lang, stability, nakakuha lang tayo ng 47%. That's below half stability. Again, Wildlife Extreme or 3D Mark ay tinetest po nito is graphics, yung GPU niya, not the CPU. So, yeah. Maybe, I don't know, clue dun sa pag-glitch ng Warzone at saka hindi ganun ka-smooth na Car X Street. I'm not really sure pero may ebidensya tayo and kitang-kita nyo naman hindi naman tayo magagawa dito ng kwento. So, stability kita sa 3D Mark and then may konti tayong experience na may kinalaman sa graphics na glitches. So, kayo na lang po ang maghusga. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, at least andun yung ebidensya, kayo na po humusga para sa sarili nyo. Okay? But anyway, overall pa rin naman, bibigyan ko siya ng overall score 1 to 10 siguro. Bibigyan ko siya ng 8 out of 10 kasi most games maganda ang experience at ang baba lang ng temperature. Right? Solid nun, di ba? Anyway, move on na tayo sa battery. This has 7,000 milliamp hour battery. That's silicon carbon. Yes, kaya na ngayon ng ganun kataas. Silicon carbon na kasi. Silicon carbon, lithium pa rin po yan. Lithium battery pa rin yan. But 7,000 milliamp hour. Ang solid nun. Huli ko nakita ang 7,000 milliamp hour is a Technopov 5? Correct me if I'm wrong, di ko masyado matandaan yung kung ano saan meron nun. Pero sa Techno, di ba, Technopova, 7,000 mAh. Ngayon, meron siyang 80 watts Superbook
charging. So, note ko lang saglit bago tayo tumuloy umalis yan sa SuperVOOC na yan. Ang SuperVOOC charger ay proprietary license na accessory or feature ng Realme and Oppo. So, hindi kayo basta-basta pwedeng gumamit dito ng third-party charger. So, kung bibili kayo ng third-party charger like Ugreen, please, check nyo kung supported yung SuperVOOC. Pero, most of the time, hindi. Iba po ang technology na ginagamit kasi SuperVOOC. Kapag gumamit kayo ng third-party charger, I believe, slow charger siya. Around 20 watts lang at best makukuha nyo. Although, that's still decent. But, again, hindi nyo ma-enjoy yung full speed ng kanyang charging. SuperVOOC. Okay, that's 80 watts SuperVOOC. So, make sure na ingatan nyo yung charging brick or kung bibili kayo is original na Realme or Oppo na supported ang SuperVOOC charging. Now, continue naman tayo sa battery pa rin. Kaya pong i-full charge ng 80 watts charger nito ang 7,000 milliamp hour battery in 40 to 45 minutes. At least nakailan charge tayo. Yun po ang nakuha natin. Like, as you can see, umabot tayo ng 22 charges dito. So, yun ang na-observe ko na speed niya. Around 40 to 45 minutes to be safe. Okay? And also, wala po siyang bypass charging. Okay? Pero, ito, matutuwa kayo na resulta. Sa PCMark, actual test ng PCMark. Ito, sa half brightness, half volume, 20 hours, 9 minutes. Impressive, no? Akala ko nga fake yan, baka kakubag lang. Tinry ko ulit after a week. No, actually, 2 weeks na halos. Tinry ko. Tumaas pa, 20 hours and 41 minutes. That's half brightness, half volume with internet. 21 hours, 41 minutes. Okay. Your experience might be different kasi iba yung mga ini-install mong apps and games. Pero ito, at least ito yung mga naka-install. Mga yan. Plus yung games na hindi nyo nakikita kasi nandito sa loob ng gaming mode, which is napakarami pong games yan, ha? Yes, marami po yan. So, just so you know lang po na baka hindi nyo rin makuha to kasi iba yung ini-install yung apps and games. May Facebook dito, yun lang, and then a few apps na ginagamit talaga. But 21 hours and 41 minutes, that's super impressive. Mas impressive pa sa mga rugged phone na na-test ko rito na with 10,000 mAh, 15,000 mAh na battery. Even 20,000 mAh battery. Nakuha lang nun mga 16 to 18 hours. This one, 21 hours. My God, that's impressive. And then, this one, the 13 hours and 13 minutes, that's full brightness and full volume with internet. Super impressive pa rin kasi ang average lang is 7 hours. This is 13 hours. Sa normal na smartphone, that's half brightness, half volume. Yan, 13 hours. Pero sa kanya, full brightness na yan. Again, magkakaiba po ng mileage malamang tayo kasi iba yung mga ini-install yung apps. But sa test ko na ito, this is very impressive and 2 thumbs up. This is 10 out of 10. Kahit na wala siyang bypass charging, bibigyan ko pa rin siya ng perfect 10 kasi antindi niyan. Okay? Kulang lang talaga ng bypass charging. So, pero bibigay ko pa rin yung 10 out of 10 kasi wow! Impressed talaga ako dyan sa part na yan. Anyway, continue na tayo. Lipat tayo sa audio. Okay, this has dual speaker naman. And yes, true stereo speaker po yan. Habang naglalaro ako ng PUBG and Call of Duty Mobile and even Farlight, detect ko kung kaliwa o kanan yung tumatakbo papalapit sa akin or nagbabarilan. So, ang solid lang. Ito yung, kung mahilig kayo maglaro ng mga shooting game, mga first-person shooter, lagi nyo pipiliin yung dual speaker at stereo speaker talaga na technology. For some reason, hindi ko makita yung technology na ginamit dito. Possibly just proprietary lang din na Realme audio technology. Not Dolby, walang Dolby rito ako nakita sa kanyang settings. Wala rin kahit anong yung DTS or something. So, yeah. But, kahit wala ako nakita ng Dolby rito, napakaganda po ng sound nito. Mayroon siyang hint of bass and good loudness at saka napakalino na audio. Paparinig ko sa inyo. Pero, hindi ko sure kung bibigyan ng justification ng microphone ng camera ko. But, still, pakinggan nyo na lang din.
Okay, so sa audio pa rin tayo. Supported po niya holo audio. At na-test ko po yan, that's actually ang effect na nagagawa niya is parang surround sound. Kahit na dalawa lang ang speaker niya, pero parang may iba-ibang direction na pinanggagalingan yung sound. Especially kapag naglalaro ka ng games, parang may parang surround sound yung dating. Basta rinig nyo yun na parang pagkaliwa, slightly papunta doon sa side na yon, marinig mo dahil sa holo audio na ito. And then, ito pa, supported din po niya ang IEM. Pag kinlik natin itong more, see that? Yes, supported niya ang IEM. Yun nga lang gagamit kayo rito ng USB na may IEM support, USB Type-C na IEM support, or kailangan nyo pa ng adapter dito. But if ever man, yes, supported po niya ang IEM. Ha! Mga audio files yan. Tontuwa. Ito pa, supported din nito ang mga high-res audio, okay? LDAC, LHDC, SBC, AAC, aptX, HD, Adaptive, and TWS. So, ang solid na po nun. Ang dami nyo na pong magagamit. Actually, this is very good. Sweet spot ito para sa mga audio files na gamer na gusto makuha ng battery. Solid talaga dito. Yes, alam ko pinupuri, pero take note, sinasabi ko rin yung mga negative. I just have to tell you na iba ang level nito. Although, yes, nakakadismay lang na China phone ito. Anyway, continue tayo. Connectivity, supported po niyang 4G, LTE, 5G, VoLTE, and VoWiFi. And Bluetooth 5.4 din po ito. Sa Bluetooth 5.4, supported din po niya yung LDAC, LHDC, SBC, AAC, aptX, and Adaptive, TWS. Lahat po yan. Okay? Wala po siyang eSIM support. Of course, dalawang nano SIM lang po supported niya. And sa speed test naman, actually impressive po yung kanyang Wi-Fi. By the way, kung di ko nabanggit, ang Wi-Fi nito is 2.4 GHz, 5 GHz, and meron po siyang Wi-Fi 6 and Wi-Fi 7 support. Pero kita nyo naman yung speed test na yan, ang solid. Kuha niya ang full capacity ng router ko dito, na gaming router po. Sa speed test naman ng mobile data, very good na rin. Not really super impressive, pero very good. That's 20 plus Mbps. May 5G na nadidetect siya rito. Okay na okay po yan. So, connectivity, bibigyan ko to siguro ng score na 8.5 out of 10. Ang solid na po nito. Okay? And then now, lipat na tayo sa camera. This has 50 megapixel f1.9 na wide lens, supported niyang OIS, and then 8 megapixel na f2.2 ultra wide naman yan, rear camera. So, magagamit nyo naman yan, pero mas nagpo-focus ako rito, mas maganda rito. But anyway, ito po yung mga resulta, kayo na lang po ang humusga. Yan. So, para sa akin, ang ganda ng kanyang dynamic range, ang solid, and ang dami kong shots na ginamit sa kanya na low light, na nakukuha niya. And I believe medyo aggressive yung AI niya rito, pero at least maganda pa rin naman yung nagiging resulta. And of course, ang solid din ng kanyang video recording. Pakita ko na lang din sa inyo siguro. Yan. So, makikita nyo dyan, smooth din naman. Not the best, not iPhone level na image stabilization, but still very usable na po yan. Maganda na po ang kanyang image stabilization, ang kanyang OIS. Okay? Wala na kayo halos na hahanapin pa. Okay? That's the camera. Ang solid lang, diba? Pero yun nga lang, sadly, sa kanyang front camera, 1080p at 60 fps lang yung max. See? Sa rear camera lang, supported yung 4K at 60 fps. Right. Okay. So, sa camera, bibigyan ko siya ng, dahil nga, sa front camera is nabitin pa rin ako, 7 out of 10 lang. Yeah. Bitin lang sa camera. But anyway, still, sa 20,000, we're still getting that
ton of features pa rin ang solid. Woo! And then, bago ko tapusin ng video na to, mahaba na ba? Sensya na, detalyadong review ito. So, kailangan kong isa-isahin ito. Gusto ko rin makita nyo before nyo bilhin. At least, aware na kayo kahit paano. Hindi man kompleto ang video na to, pero yes. Anyway, isa-isahin ko lang. Meron po siyang native AI na feature. Yes. And this native AI, I believe, is very helpful kung bakit siguro maganda yung battery optimization niya. Ang pangalan is Brino. And we have the AI voice, blah, blah, blah. Anyway, di ako mahilig dyan sa AI. Pero just so you know, alam nyo po na meron yan. Repair mode, meron siyang repair mode. Saan ko ba nakita yan? Dito, system. Yan, meron po siyang repair mode. Repair mode is gagamitin nyo lang po. Ito take note. Gagamitin nyo lang po ito kapag ka na damage, nasira, and ipapacheck nyo sa technician. Why? Why kailangan nyo i-enter sa repair mode? Para hindi po ma-open yung inyong mga personal files, mga bank account, kung meron man kayong bank account dito. So, kung papacheck nyo, kailangan nyo i-enter sa repair mode, okay? Sadly, kapag nasira yung screen at saka yung touchscreen, syempre hindi nyo ma-access ito. So, wala tayong magagawa doon sa part nyo. Pero, just in case lang na may ipapaayos kayo and na-access nyo pa yung touchscreen, nako-control nyo pa naman yung screen, and kaya nyo pa makarating dito sa repair mode, please enter repair mode. That would help para sa privacy nyo lang. And then, we also have enhancement features, services pala, enhancement services, nandito under system update. What this can do, actually, ang mga kanyang features. I would recommend na mag-off kayo dito ng mga ilan na hindi nyo kailangan, like commercial service, auto-update overnight, i-off nyo po yan. Off nyo po itong commercial service. Kung gamer kayo, wag to. Off synergy. Ito, kung di naman kayo mahilig sa connect na iba pa mga devices, mga smart devices, off nyo po yan. Off. Basta, kayo na lang pumili ng gusto nyo mga i-off, okay lang yan. Pero I would recommend na checkin nyo rin ito sa settings since this is a China phone and may mga features dito na hindi nyo naman talaga magustuhan at hindi nyo rin naman gagamitin. So, why not turn them off? Diba? And we also have, dahil nga China rin po ito, natutuwa naman ako na meron siya available ready. Again, under system and update, itong Google Setting GMS. Yes, ang purpose nito is kung mag-i-install kayo dito ng Google Play Store. Wala po itong Google Play Store out of the box unless ni-request nyo sa seller na lagyan na. But I wouldn't recommend na i-request nyo. Kayo na lang maglagay, i-on nyo itong Google Settings, GMS, and then hanap kayo ng APK ng Google Play Store. Yes, medyo hassle, pero one time nyo lang naman gagawin yun. Every time na mag-factory reset kayo. So, yeah. Nandyan. At least nandyan yung switch. Iba kasi pahirapan walang available na switch. But this one, the Realme Neo 7 has Google Switch. Good. And kapag ginamit nyo na yan, okay na. Magagamit nyo na lahat ng Google services na kailangan nyo dito sa phone na to. Okay? And then other things na gusto ko makita nyo is backup and migrate. Mas pinadali na yung pagba-backup. Hindi na hiwalay na app, third party. Pwede kayo mag-clone ng phone, local backup, and cloud backup. And finally, bago tayo matapos ito, saglit lang. Last na to, promise. Huwag na kayo mainip ako. Last na to. Sa accessibility and convenience. Ito yung iba mga features niya. See? Split view, smart view, so on. Gusto ko lang ipakita itong part na ito. Gusto ko lang. Screen recording po is supported niya hanggang ito 1080p ang kaya niya. Pwede bang i-adjust? No, 1080p lang talaga, sorry. Anyway, 20p. Pero hindi yan ang gusto ko ipakita sa inyo again. Ito pala yun. Frame rate pala. Kapakita ko sa inyo, supported niya ang 120 fps. Automatically nga lang, hindi siya always 120 fps. I-detect niya pa yan sa scene. So, supported niya. Sa screen recording po yan, ha. And 100, yun nga lang, hanggang 1080p lang talaga yung kanya record. And of course, we have privacy protection. Just in case na nag-screen record kayo and may mga notifications, pwede nyo i-on to para hindi lumabas sa screen record yung notifications na yan. And ang dami feature. Feature rich itong Realme Neo 7. So, I would really say na ang solid sana nito kung officially release ito sa Pilipinas. But, that's for China ROM na mga features yata talaga. But anyway, verdict, bibigyan ko siya ng 9 out of 10. Performance, wow. Battery, solid super. Connectivity, okay na okay. Hindi kayo bitin dito. Camera, sapat na. Not the best, pero sapat na. Design, di na masama, oh. Diba? Ganda na rin naman. Audio, ang ganda rin po ng audio niya. And display, yeah, this is LTPO AMOLED. So, almost perfect sa akin. Medyo na-turn off lang talaga ako kasi China ROM siya. Not really a fan of China ROM. Pero, like I said, nothing wrong with China ROM. It's just that kanya-kanyang preference tayo. Baka mas gusto nyo na global, mas gusto nyo na China ROM. I don't know. Kasi ang daming features sa China ROM eh. Yun nga lang. For me lang naman. Again,
pwedeng ang score mo ay 10 out of 10, okay lang yun. That's good. Yung sa akin, bibigyan ko lang siya ng 9 out of 10. Yun na yung best. Yeah. 9 out of 10. Yun na yung best na bibigay ko. Almost perfect. Yes. Pero kung i-release ito sa Pilipinas with the same features, hindi nila babawasan. Ang solid, bibigyan ko malaman to ng 10 out of 10. Wala akong pake kung plastic lang yung kanyang case, hindi bakal or glass. Wala akong pake doon sa part na yun. Mas mura pang ipa-repair ang plastic case sa glass case. Diba? Totoo naman? But, yun nga. Again, this is China ROM, so may mga caveats like warranty, pag nasira ito, pahirapan, so on and so forth. So, kailangan nyo rin malaman yung part na yon. Now, regarding naman sa software support, Realme stated na supported nito hanggang 2 years major update support and 3 years security patch. Just in case lang na-curious kayo if makakuha pa kayo na mga updates dito. 2 years major and 3 years security patches. Okay? So, yun. But anyway, again, yung verdict ko 9 out of 10. Pero ikaw, boss, ano ang verdict mo rito? Na 1 to 10. Sabihin nyo lang sa comment section. And okay ba yung ganitong style ng review? Kung nagustuhan nyo, please consider subscribing, liking, and sharing. Ganun lang. This is the Realme Neo 7. And I'm Rain Manguera. I'll talk to you again soon.